Hello guys, hello everyone. Welcome dito sa ating channel. Ang ating topic today is paano gumawa ng 12 volts regulated power supply, no? I-actual natin 'yan. Okay? So, sa topic na to is i-discuss ko rin yung part ng ating schematic diagram, kung ano yung mga function niyan, okay? And paano natin mapapagana, no? So, gaya ng dati, no, naglagay tayo ng mga caption na maaaring makatulong in case na may makalimutan akong sabihin, no? Dahil medyo maiksi lang ating mga video, katulad ng ating mga ginagawang content, no? So, iniksian lang natin, no? So, mas preferred ko kasi maglagay ng mga caption at pwede nating i-rewind, no? In case na masyadong mabilis yung ating video. Okay? So, pwede natin basahin at ating ma-review ito. Okay? At ang primary reason ko is, yun nga, kapag mayroon ako nalimutan sabihin. Ngunit bago tayo mag-start, no? Let me explain about the schematic diagram, no? Ito yung mga karamihang schematic diagram na ginagawa ko lang. So, para magamit as bench power supply, no? So kung napanood nyo na yung ibang video ko regarding sa power supply is mapapansin nyo na may kahalin tulad dito, no? So, kasi yung gagamitin nating pan-testing dyan, kaya ganyan ang gawa ko, is yung ginamit natin na existing power supply na inassemble natin, no? Para mas madali, no? So, dinagdag lang natin yung regulator, paano natin yan i-integrate or i-connect dyan. Kasama yung kanilang mga voltage selector indicator, yung mga diode LED, no? So, start tayo sa primary section, no? Ano bang meron tayo sa schematic? Meron tayong F1, fuse yun, okay? Fuse 1 ampere, switch 1, single pole, single throw lang, no? Pwede kang gumamit ng rocker switch yung may ilaw na, no? Kaya lang dalawang line 1, line 2 yung gagamitin nyo doon. So, sa schematic na ginawa ko na to is may bulb lang siya, pilot lamp, no? Nakaparallel lang siya, no? After ng switch and fuse, no? Okay, then meron tayong transformer, 1 ampere. Actually, 0.7 ampere lang to, no? 750 milliampere ang ginamit natin, no? Yan lang available ko sa ngayon. Secondary niya is 0, 3, 6, 9, and 12, okay? So, bali 4 yung output niya, no? So, padadaanin natin yan sa rotary switch. So, yung output 3, 6, 9, 12, yan yung ipapasok natin sa position ng ating rotary switch. No? First position ng ating rotary switch is lowest, 3 volts. Second position is 6. Third position is 9. And fourth position is 12. No? Hindi natin kinakabit din yung 0, no? Kasi yung 0 volts is connected dun sa input ng ating rectifier. Okay? Then, dun sa ating rotary switch naman, yung pole na yan, naka-group ng ating apat na position na kung saan nakabit yung ating voltage na galing sa amplifier, is yan yung papunta sa input ng rectifier din, no? Dalawa yung input natin. So, buo na yung ating rectifier, magkakandak na siya. Okay? And kung mapapansin nyo, no, may erasure dyan, no? Kasi siningit ko yung apat na diode, okay? So, ano yan? Okay, ang ibig sabihin yan, mapapansin nyo, may design, may nakasulat dun sa gitna ng rectifier, no? 406F, yan ay isang rectifier package, IC package na, yung isang buo na, no? So, in case na wala kayo nun, pwede nyo gamitin yung 1N4001 para i-replace siya. So, ganyan yung orientation ng mga diode. So, kaya binura ko yan para mapakita ko sa inyo at ma-visualize nyo kung ano man yung ibig kong sabihin, no? Okay. So, output ng rectifier natin, okay? Positive, negative, okay? Mapapansin nyo, yung negative line, may kurba siya, no? Okay, tumalon siya dun sa isang line na galing sa ating switch, sa rotary switch. Ang ibig sabihin ng line na yon, nag-cross sila ng line pero hindi siya connected. Okay? Kaya may parang curve siya. Okay? May parang tunnel. Okay? So, yan yung symbol ng no connection or not connected. Okay? Kapag ka naman magka-cross siya tapos may point saka intersection nila is means connected siya. No? Okay.
Yung positive ng rectifier, i-connect nyo yan sa positive ng capacitor, filter capacitor, then, no? Then yung negative is dun sa negative. Okay, yung ground, ika nga. Wag na wag yung babaliktarin yan dahil kapag ka nag-charge na yung capacitor ng baliktad, napuno na yung voltahe niya sa sabog na yan, okay? So, ingat lang kapag ka magpapalit tayo ng capacitor, maglo-load tayo or magko-connect, isi-check natin yung polarity, no? Dapat forward siya. Wherein forward means positive to positive, negative is to negative, okay? Then, across dun sa sa C1, mayroon diyang nakalagay na R1, yung ating load, no? Kaya nakaparallel, no? Yung positive nung ating rectifier, yung output natin is papasok naman doon sa pole ng ating selector switch, okay? Sa kabilang pole, okay? Tatlong pole yan, di ba? Dinanapin nyo lang yung 369 connection niya doon, 12 connections. Then, yun yung pupunta sa ating mga regulator, okay? So, mahalaga rin po yung resistor na yan, yung R1, no? Yun yung pinaka-load niya, okay? So, importante rin yan. So, singit ko lang, no? Kung mapapansin nyo rin sa negative or sa output natin, meron dong sa dulo, yung parang may 3 lines na arrow, pababa. Ground po ang ibig sabihin, no? Kapag nakakita kayo ng ganyan symbol, is ground, ibig sabihin, pagko-connect mo sila, common ground, okay? Connected. Makikita nyo yan mamaya sa pag-actual natin, no? So, next step, yung curve line dyan sa diagram, yung mga yan. So, yung mga nagko-cross sa bawat line, ang ibig sabihin yan is no connection, no? It's not connected, okay? Next step, our regulators, no? Individual regulators, kung saan gumamit tayo ng 78 series, no? Yung positive regulator, no? 1 ampere lang to, no? Okay, yan yung 7803. In this case, I use 78D33 as 3.3 volts. Wala kasi ako available ng 7803, no, para mapakita sa inyo. Then, we use 7806, 7809, and 7812. So, lahat ng input ng ating regulator is galing siya dun sa ating rotary switch, no? Yung 4 na position ng rotary switch. Then, yung pole na nakabit sa positive ng ating rectifier, no? So, every time mag-switch tayo is individual lang yung mag-output. Kung ano lang nakaselect, yun lang mag-output. Then, kinabitan natin siya ng LED diode indicator, no? Na kung saan kumuha siya ng supply, yung ground, doon sa ating rotary switch. No? Okay, makikita nyo yung third position ng ating third pole ng ating rotary switch na connect sa ground. Okay? So, common ground yun. So, masusupplyan yung ating LED indicator kapag nag-conduct na siya. Okay? Nagkaroon siya ng contact doon sa ground. Okay? So, mapapansin nyo din na yung ating mga regulator is common ground. Okay? Again, inuulit ko, ayan ay dapat magkakonnect doon sa ating ground. Okay? So, makikita nyo yan mamaya doon sa ating gagawin pag inaktual na. And very obvious. I make it very obvious para mas lalo nyong maintindihan, no? Sa mga baguhan po, no? Okay, so magkakaroon tayo ng discussion about sa pagbabasa ng schematic diagram soon. Abangan nyo lang po yan, okay? So, back to our regulator. So, mapapansin nyo, meron din tayo nilagay na filter capacitor, no? Okay, so mahalaga rin yung filter capacitor na yan at makikita nyo yan sa ating actual voltage testing kung anong kahalagaan niya, no? So, intentionally or purposely, sinadya ko sa sa paggawa ng ating regulator, sinadya kong wala muna siyang capacitor, no? Then, tinesting natin yung voltage para makita natin kung anong epekto without capacitor o filter capacitor, no? So, makikita natin yan maya-maya lamang. So, stay tuned. Bali, nilagay ko rin yung some information about this project, no? So, in case na mayroon kayong hindi mabasa doon sa schematic diagram, no? Or you can leave a comment, no, in case you have questions. Right. Okay. And that is our schematic diagram of this project, no? So, we can now begin to power supply assembly, no? I will make it very simple and obvious to you guys, so you can catch up quickly.
Okay? So ito yung ating mga IC regulator, no? Na gagamitin. Okay? Then yung power supply natin, yung existing na ginamit natin sa previous video, so para hindi na tayo mag-assemble, at saka yung rotary switch. So yan lang yung ating mga component, saka yung the rest, capacitor, resistor, makikita nyo rin sa video. Okay? So gaya nga nasabi ko, simple lang yung power supply na gagawin natin, yung iwa-wire lang natin. Hindi na tayo gagamit ng PCB, no, para hindi na tayo mag-itch, no. Ayan, meron akong perichloride, yung circuit board nandun nakatabi lang, so hindi ko na yan kasi matrabaho yun. Kaya medyo matatagalan tayo, no, at saka medyo mahirapan kayong masundan kasi babalik-balik na rin natin yung ating printed circuit board, yung na-itch na natin. Then bubutasan pa yon, then nakakalito, ika nga. Okay, meron naman akong breadboard dito, kaya lang yung iba hindi pa sanay, no? So kung paano paggamit ng breadboard, okay? So mas pinili ko na ipakita ng actual kung paano na-connect ang mga component, okay? It's the same thing on my previous video, no, na kinakat natin yung ating video, no? Hindi ko na pinapakita ng buo kung paano ko ginawa, bagkos is pinapakita ko na kung nakakonect na siya, no? By doing that is medyo mapapabilis yung ating video. Kaya ayaw kasi na nagta-time lapse, so medyo parang masakit sa mata kaya doon sa ating screen. Right, ayan, as you can see, connected lahat ng ating pin number 2, yung middle, no? Siya yung ground, okay? Common ground. Then, kakabit natin yan doon sa ground ng ating output ng rectifier. Okay? So, ayan yung ating, yan yung una nating ginawa, no? But, okay, I will recommend that every time you use a regulator with the metal tab or even the plastic tab is better na naka-heatsink siya, no? Okay, para doon mapunta yung init niya kapag gumagana siya kasi umiinit, okay? So dapat may mag-absorb ng init niya, no? So importante yung heatsink na yon. There's no need to use a mica, no, insulation for this because they are all connected to the ground, okay? Then as you can see, no, sa pin 1 ng ating mga regulator is may sinolder na akong mga cable. Yan yung ating input, okay? Saan yan pupunta? Doon sa ating rectifier, sa rotary switch rather, positions, okay? Na kung saan nakatap yung positive ng rectifier, okay? So doon siya sa mga position na yon, okay? So after ko na-connect yung input cable ng mga regulator sa rotary, makikita nyo may black, green, red, and white color. So then yung ating supply from our rectifier, positive and negative, okay? So meron na siyang connection, okay? So nakikita nyo yan? So connected na siya, okay? So first, ilagay natin siya sa pinakamababang voltahe, no, which is 7303, no? Nakita nyo, pinihit ko siya. Then hanapin ko lang sa mga regulator na 7803. So, ang reading dapat niyan is 3.3 kasi regulator. Okay? So, mapapansin nyo bakit ang reading is 2.5 ang baba. Okay? Pero yung input niya do sa from transformer is 3 volts. Plus regulator natin is 3.3. So, we are expecting at least 3 volts or 3.3. Okay? So, I have a reason for that. No? I will tell you later. Then, let's check one by one first. Okay, see the 6 volts reads 5.1. Okay, that's almost perfect. Then the third one is 9 volts. See, 8.83. Okay. So, medyo mababa. Hindi siya 9 volts. Then let's check the 12 volts. Okay. Okay, 11.80. So, hindi siya sarado na 12 volts, which is supposed to be 12. Okay. Yung close siya. So, isa lang yung close niya, 5.9. So, what is the reason behind it? Kaya ang reason dyan is dahil walang filter capacitor sa output ng ating mga regulator. Dahil alam naman natin na ang capacitor is nag-i-store ng voltage, no? Okay. So, bali nami-maintain yung level kapag may voltage siyang naka-store doon sa
ating filter capacitor, no? Para pasimplihin lang natin ang paliwanag. Okay? So, ayan. Chinecheck uli natin. So, mangyayari niyan, kapag ka nakaselect kayo sa isang voltahe, is yung tatlo walang voltahe. Okay? Kasi isa lang yung sineselect na voltage. Okay? Yung kagandahan dito, no? Hindi pwedeng magsabay parehas may output. Okay? Kasi yung selector natin is naka-design is to run kaya bale individually, no? Okay. So hindi po pwede magsabay ang ating mga position, no, ng ating rotary. Kung ang position lang niya is position 1 lang ang magkakaroon ng contact, okay? Sa 3 pole, okay? Right. Na-install natin ang electrolytic capacitor, no? Okay? Then select natin yung ating selector doon sa pinakamababang voltahe and let's find out what is the reading, okay? So ayan, meron na siya 3 volts. Okay? So yun yung pinakamababa. Next reading, okay? Yung ating 6 volts, no? Selector switch must be on the second position. So ayan. Okay, 6 volts. Then select to third position, 9 volts. Para malaman natin kung meron din. So ayan, meron. Okay. Then the last position which is 412 volts. Position 412 volts is this one. Let's see the reading, okay. Okay, right. Yan, okay. So, bali itong 78 series, no? Just to give you a quick recap, no? Pin 1 on your left. So, the middle one is the pin 2. And on your right is pin 3, okay? On your left is positive input, then the ground. And on your right is pin number 3 which is yung output natin. Okay, let's put the LED diode indicator, no? Siya yung mag-monitor kung nasa ang selection tayo, no? So, we will use the same type of color of LED but you can use different type, no? For you to easily distinguish or know what selection are you in, okay? So, ito lang for the purpose of this topic or video, ay gagamitin natin ito yung ating mga recycled component, no? Well, ilagay na natin yung LED natin, no? So, bali, ginawa ko na yung kable niya, then kailangan natin mag-connect ng resistor, no? Yung kable na kabit dun sa rotary switch natin, dun sa position para sa mga LED, no? Yung kung saan yung pole niya is naka-ground, okay? Check natin yung resistor na kailangan natin. Kailangan natin ng 1K ohms, 1 kilo ohms, 1/4 watts. Para yan sa LED natin, no? Limiter po yan, no? Ating LED, no? Para hindi mapundi. So, yung 1K gagamitin natin sa 12 volts, then pababa siya, okay? Pababa yung value, okay? So, 9, then 6, and 3. So, pababa rin yung value ng resistance, no? So, i-check muna natin bago natin ilagay kasi kung open yung resistor is maaaring mapundi yung ating, maaaring hindi gumana yung ating LED diode kasi open nga, okay? So, it's better, no, na make it a habit na i-check natin bawat component na ikakabit natin, mapa-passive man or active component, no, para maiwasan natin yung yung unwanted or unnecessary expenses, ika nga, okay? Okay, connect na natin yung ating resistor, no. So, maraming paraan para ikabit yung resistor na yan. Pwede yung ikabit do sa ihinang mo diretso dun sa ating rotary switch or dun sa ating pinan diode, no? It's up to you. Pwede rin sa gitna ng kable, it's up to you, okay? So, kayo magdi-design, project nyo yan, kahit anong gawin nyo yan, kung alam nyo yung makakaganda sa inyong proyekto or kung saan kayo masisiyahan, gawin nyo, no? Okay? So, yung ating tinuturo dito is hindi naman yun talaga yung dapat mong gawin, ano?
It's up to you, okay? Kung gusto mong patinuin katulad ng nakikita nyo ngayon, yung kable magulong tingnan, di ba? Kasi nga, is pinapakita natin is yung direct connections, okay? Wala tayong printed circuit board. But, kung meron na kayong ganon, circuit board, mapapatino yun, i-harness nyo na maayos yung kable, no? Para magandang tingnan, no? So, ayan. So, isa-isa natin ikakabit, then itatap na natin yan dun sa LED diode. Saan natin kakabit? Doon sa cathode. Okay? Kasi ground yung supply na yan. Okay? Yan, sa rotary ground yung nakapasok. Remember? Okay, so ang light emitting diode or LED para mag-conduct is forward. Okay? Forward dapat. So, negative is to cathode, which is negative. Then yung positive nung yung anode natin is dun na sa pinaka-output ng ating bawat regulator. Okay? Sa pinaka-output, pin 3. Okay, konti na lang. Okay, at matatapos na natin itong ating pagkakabit ng mga resistor, no? So, mamaya ipapower din natin yan para makita nyo in action kung paano nag-work ang ating mga LED indicator. So itap na natin yung mga LED, no? Yung pinaka-cathode side. So itatap natin yan sa output ng ating regulator, which is pin number 3, no? So make sure lang na hindi magkapalit-palit. Baka malito kayo bakit pag pihit nyo 12 volts ang umiilaw na 6 volts. Then madali nyo lang matotroubleshoot. Balikan nyo lang yung connection nyo, no? So nagkapalit lang yon. So don't forget yung anode is sa output ng regulator, no? Doon natin ikakabit. Okay? So nasusundan po ba, no? So, medyo, alam ko, medyo magulong tingnan dahil yung wire is sabog-sabog pa, pero kung i-check nyo yung diagram is lalo nyong maintindihan, okay? So, mas mahirapan kasi tayo kapag may printed circuit board, no? Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi na kanina o sa isang video natin is mahirapan tayong makita yung connection. Mamaya naman, i-close up natin yan, pipicturan ko yan para makita nyo yung pagkakalapat dun sa component. Okay? Right. We're almost done with our LEDs indicator, no? Connection. Mamaya lamang ay testing na natin yan. So, ayan po siya. Okay? So, nagkamali lang yung angle ng camera natin. So, naitutok natin sa maling ano. Kasi yung ating camera is naka-fix lang, no? Mahirap kasi po wala tayong katulong para mag-video. Okay? Or maghawak ng cellphone. Okay? So, apology for that. Sana'y maunawaan nyo. But I'm trying my best to cope and explain and show it to you properly. Okay, so katulad yung nasa picture. Okay, so ganyan lang yung connection natin. Ha? Yung may resistor, yan yung negative cathode. Okay, papunta yan sa selector voltage natin, yung switch. Then yung anode ng LED, dun sa number 3 ng ating regulator, positive at positive ng electrolytic capacitor. Okay, same lang naman yon. Okay. So, i-check na natin, ha. Okay, let's try. Okay, check lang natin yung position ng switch. Nakalimutan ko kung saan ko naiwan ng yung position niya, no? Last, okay. So, try muna natin kung nasaan. Okay. Now, okay, nasa first position siya, 3 volts, 6, 9, 9, oh, sorry, napabilis. Okay, 3, 6, 9, 12. Okay. So, ayan, may individual na kayo. May LED na kayo. At the same time, magkakaroon kayo ng may output. Okay?
So yung kagandahan niyan. So may output indicator kayo. Okay? So ayan, i-dim natin yung ilaw para mas lalo nating makita. Okay? Let's try with output, no? Okay? So check natin yung output. Okay, using analog. Okay, check the 3 volts. Okay, so 3 volts. Next. Okay, 6 volts. Okay, next one, 9 volts. And finally, 12 volts. Okay, may indicator na tayo, may output pa. So, ganyan lang natin gagawin yung ating 12 volts power supply regulated output with LED indicator. Maraming salamat sa inyong pagtutok and God bless sa inyong lahat. Thank you for watching.